Nababalot ng scales o kaliskis ang buong katawan hanggang sa mahaba nitong buntot. Pero hindi reptile kung hindi isang mammal, ang pangolin o balintong. Pag may panganib sa paligid, iniikot nito ang buong katawan hanggang sa magmukhang bola. Ang matutulis at matitigas nitong kaliskis ang nagsisilbi niyang proteksyon sa kaaway. Pero kahit ang pinakamatindi nitong depensa, hindi kayang tapatan ang pinakamalakas at pinakadelikado nitong kalaban. Ang tao. Ayon sa International Union for Conservation of Nature or IUCN, ang pangolin ang most heavily trafficked mammal sa buong mundo. Ang lahi nila ay critically endangered. Konti na lang, mauubos na sila. Mataas kasi ang demand sa kaliskis nito na ginagamit bilang sangkap sa mga traditional medicine na pinaniniwala ang nakagagamot ng iba't ibang sakit gaya ng rayuma, asthma, ulcer, at maging cancer. Nakatutulong din daw ito sa mga bagong panganak na hirap magkaroon ng gatas. Para naman sa mga lalaki, pampagana at pampalakas daw ang fetus ng pangolin na ginagawang soup. Pero hanggang ngayon, wala pa ring patunay na epektibo ang sinasabing medicinal properties ng pangolin. Dito sa Pilipinas, ang pangolin o balintong ay matatagpuan lamang sa lalawigan ng Palawan. At nitong 2018 hanggang 2019, mahigit 7,000 pangolin na ang nakumpiska mula sa mga poachers at traffickers. Ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD ang ahensyang nangunguna sa environmental conservation sa buong lalawigan. Kabilang sa tasks nila ang pangangalaga sa wildlife, gaya ng Philippine pangolin. Pero hindi lang ito ang hayop na pinoprotektahan at nire-rescue ng ahensya. Gaano ba kalala ang problema ng wildlife poaching sa Palawan at ano ang ginagawa para ito ay maihigit? Abot sa 200 tonelada ng fossilized shell ng Taclobo na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos ang nasabat sa Palawan. Hindi lang trafficking ng pangolin ang kinakaharap ng Palawan, kung hindi ang illegal na bentahan din ng giant clams o Taclobo, isang endangered marine animal. Yung global trade kasi ng ivory, buhat nung nagkaroon ng global ban, na hinder na. Patungo na as a substitute ang giant clam trade. No? Doon po lumalaki ang market for giant clams. Ito ay manufactured as decorative items or derivatives were claimed to have medicinal value. May temporary custody sa mga barangay sa Roxas, Palawan. Meron rin po tayong evidence storage facility sa Irawan dito sa Puerto Princesa City. Kumpara sa mga Taclobo, mas challenging naman ang pag-monitor sa populasyon ng Philippine pangolin sa Palawan. Mailap kasi ang mga ito at madalas sa gabi lang lumalabas. There are no estimates of current numbers of Philippine pangolins. Pangolin reduction between 1980 and 2018 was around 85% in the south and 95% in the north. Unfortunately, the pangolin population may decline even further in the next 10 or 20 years. Through IEC activities and advocacy campaigns of the ECAN Education and Extension Division of the PCSDS in different municipalities and far-flung areas, the public is informed of the reason why hunting pangolin is never acceptable and should be protected. Gusto ng PCSD na maging bahagi ng rescue efforts ng ahensya ang mga residente ng Palawan. Dahil dito, nag-open sila ng hotline para sa mga gustong magsumbong o mag-turnover ng wild animals. Hindi lang abogado at public servant si Attorney Mata. Isa rin siyang photographer na nature ang paboritong subject. Alam niya kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa kalikasan.